Maraming ang nagsasabi na itong kwento daw ng One Piece patungkol lang sa mga pirata. Pero kung susubaybayan nyo nga itong kwento mula umpisa alam nyong nasa mababaw na surface lang itong rason na to. May mas malalim pang ang nilalaman itong kwento ng One Piece. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin ang ilan sa dark side ng kwento netong One Piece. Ano-ano ba yung mga moments na napatulala na lang tayo sa sobrang dark? Bali wag na nga nating patagalin pa. Umpisahan na natin itong topic natin. Kapag usapang dark moments nga sa One Piece alam ko na ang unang maiisip nyong karakter itong si Big Mom. Bali nangyari nga itong dark moment ni Big Mom during sa kabataan niya. Nung time na napunta siya ng Elbaf. Sa oras nga na to nagdesisyon itong si Mother Carmel na i-celebrate itong 6th birthday ni Big Mom. Gumawa nga siya ng tea party kasama ang ilan pang batang orphan similar kay Big Mom. At dahil nga sa nawawala sa sarili itong si Big Mom kapag high emotion siya sa sobrang saya nga niya sa moment na to na birthday niya habang kumakain nga possible na nakain niya rin pati na itong iba pang orphans including si Mother Carmel. Yes, hindi nga kinumpirma ni Oda itong information na to pero nasa devil fruit na nga mismo ni Big Mom ang ebidensya. Ang dating user nga ng Soro Nomi itong si Mother Carmel, meaning mataas ang tsansa na kaya na-acquire ni Big Mom itong devil fruit niya dahil sa nakain niya mismo itong si Mother Carmel. As we all know, bago nga ma-execute ng Marines itong si Roger, ni-reveal niya kay Garp na magkakaroon daw siya ng anak. Isisilang pa lang ito. Kaya naman pinakiusap nga niya na protektahan at alagaan daw ni Garp itong magiging anak niya. May tiwala nga siya kay Garp dahil sa kilala niya ito. Ngayon ang dark moment nga sa kwento na to yung nangyaring pagka-leak ng information na to. Dahil simula nga nung malaman ng Marines na magkakaroon ng anak itong si Roger, which is specifically sa South Blue, guess what? Kung anong ginawa netong mga Marines. Yes, dahil nga sa takot sila na magpatuloy pa itong bloodline ng dating Pirate King na si Roger, pinagpapatay nga nila ang lahat ng mga bata na kakasilang pa lang sa oras na to sa South Blue. Even yung mga babaeng buntis nga sa moment na to na kahinahinala, pinagpapatay rin ng Marines. Imagine guys ilang inosenteng buhay ang nawala dahil lang sa gusto nilang mapatay itong anak ni Roger. Pero alam naman nating hindi nagtagumpay ang Marines dahil nagawa ngang ma-extend ni Portgas de Rouge itong pagdadalang tao niya na eventually naging rason rin sa pagkamatay niya. So sino bang dapat sisihin dito? Itong si Garp na hinayaang mamatay ang ilang inosenteng bata at mga nanay o itong may mas mataas na ranggo kaysa sa kanya na nag-utos ng pagpatay na to? Bali may tatlo nga tayong dark moments patungkol sa genocide. Ang una na nga dyan itong pagkamatay ng mga tao sa Flevans. Nangyari nga ito during sa kabataan ni Trafalgar Law. Itong Flevans nga hitik sa amber lead, which is ito yung ginagamit na pangkulay sa iba't ibang produkto. At dahil nga sa pagkagahama ng leader netong Flevans at world government, nilihim nga nila na meron palang side effect itong amber lead once na mahawakan ito. Kaya naman tinake advantage nga ito ng world government. At nung time nga na masyado nang kumakalat sa buong Flevans itong poison ng amber lead, nagdesisyon na nga silang patayin na ang lahat ng tao sa Flevans. Nang sa ganon hindi na kumalat pa sa iba't ibang parte ng mundo itong lason sa kanila. Kasama nga rin sa listahan natin ng genocide itong Ohara incident. Nangyari nga ito 22 years ago. Dahil nga sa lihim na pag-aaral ng mga scholars dito patungkol sa mga ancient poneglyphs, napagdesisyonan nga ng world government na patayin ang lahat ng tao sa Ohara. At yes, matagumpay nga itong nangyari. Namatay ang lahat ng tao dito maliban sa isang bata na later on magiging miyembro ng Straw Hat Pirates. Nakakapanglumo nga itong part na to sa history. Napaka-dark neto kung iisipin. At lastly, sa listahan natin ng genocide itong hunting tournament na nangyari
nangyari naman 38 years ago sa God Valley. On paper nga or in manga parang mababaw lang itong hunting tournament, pero kung titignan mo nga ito sa perspective na nangyari ito in real world, napaka-dark nga ng moment na to. Imagine, lahat ng tahimik na naninirahan sa isang bansa papatayin. Sa anong rason? Dahil sa trip lang ng mga celestial dragons. Ginawa lang nilang kasiyahan itong pagpatay sa mga tao dito. Kada pagpatay nga may corresponding points. Diba napaka-dark neto? Buti na nga lang at later on nagawa pang maisalba ni Kuma ang ilang tao dito. At lastly, sa listahan natin isang theory. Nagmula nga ito sa recent chapter ng manga. Sa pagkikwento nga ni Brook ng naging history ni Queen Candle, nabanggit niya yung patungkol sa pagsugod daw ng world government ship sa Esperia Kingdom. Nagkaroon nga daw ng chaos sa buong kingdom since first time daw nilang makaka-encounter ng mga celestial dragons at tauhan ng world government. Pagtapos nga daw ng insidente na to, na bedridden na daw itong si Candle ng ilang buwan. At later on, in-announce na ni King Ruben itong pagpapakasal niya kay Candle. So, ang dark moment nga sa istorya na to na siyang theory, itong pagdating ng world government sa Esperia Kingdom. Possible ngang pumunta sila dito para anakan lang si Candle. Anakan siya ng isang holy knight. Yes, ni-rape siya. At para pagtakpan nga itong insidente na to at para na rin may mukhang maihaharap itong si Candle sa mga tao ng Esperia Kingdom, inako na nga lang ni King Ruben itong bata, which is si Ganku. Kung iisipin nyo, possible nga itong theory na to, since nasaksihan na nga natin yung ganitong klase ng gawain ng world government. At yan nga yung ginawa nila kay Genie. Inanakan din siya na nagbunga ng batang Bonnie. Kaya naman kung makita nga natin sa susunod na chapter na magkaiba yung mata ng misteryosong Holy Knight na to na similar sa mata ni Ganku, possible nga itong theory na to. Or kung hindi man siya, pwede ngang makakita tayo ng isang miyembro ng Holy Knight na merong similar sa mata ni Ganku. Besides, hindi naman i-introduce itong si Ganku bilang part ng Manmeyer family ng Celestial Dragons kung wala siyang directly na dugo ng isang Celestial Dragon. It's either itong si Candle ang isang Celestial Dragon or isa sa mga Holy Knights. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng mga pinaka-dark moments sa mundo ng One Piece. Teka, may naiisip pa ba kayong dark moments na wala sa listahan na to? Kung meron, i-comment mo na nga yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong topic natin sa araw na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay mo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!